No? So mag-proceed tayo no sa tithes and offering, no. Ang ano ko dito is comes from Malachi chapter 3 verse 10, no. Parang kung lagi kang commonly naririnig to ng halos lahat pag tithes and offering, itong Malachi. Famous verse to talaga para sa tithes and offering, no. So sabi diyan, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be no room enough to store it. No? So, tanong ko sa ating mga kapatid, sino na ba dito dumaan sa bankrupt? Wala pa no? Hindi nyo pa napadaanan na daan sa bankrupt. Nadaanan, no? No, nadaanan nyo, di ba? Kami ni Doc, bakit kami nag-Saudi? Dahil na-bankrupt kami sa Pilipinas, no? Nadaanan namin yung super yaman, no? At the age of 27, ilang sasakyan na kami ni Doc sa Pilipinas? Dami. Siguro sabihin mong 3-4, no? Kaya naisip ko, may purpose tayo lahat bakit andito tayo sa Saudi, no? Kasi hindi ka naman magsa-Saudi kung hindi ka naghirap sa Pilipinas, di ba? Baka pwede tayo sa Canada, sa London, sa US, no? So, nang nabankrupt kami, we came over to Saudi last 2011. We recovered 2013. Naka-recover. Umuwi kami ng 2014, no? So, parang yung bankruptcy sa Pilipinas, parang yung start ng paghihirap, mahirap talaga. Everything na bago, mahirap. Pag nabankrupt ka, nawawala ka ng kaibigan. Amen ba? Nawawala ka ng kamag-anak. Grabe, nawala pati kamag-anak. Yung mga tinulungan mo, hindi ka nakilala. Diba? So, depressing, no? Tsaka that time, kaya ito talaga, pag tithes and offering, sabi nga nila ang pinaka-the best mo na testimony, yun nangyari sa buhay mo. Paano ka nakalabas sa bankruptcy? Paano kayo na-bless ng Panginoon, diba? Kasi kung magbasa ka lang dyan, tithes and offering, maraming verses, pero yung nangyari na transformation sa buhay mo, 'di ba? Anong ginawa ng Panginoon, no? So, 2010 na bankrupt kami, dumating si Doc 2011, ako dumating 2011. Naka-recover kami 2014. That time nararamdaman ko yung iba na mag-off ng wall, ng Facebook, ng Messenger. We came into it sa buhay naming mag-asawa. No? Kasi pag na-bankrupt ka, ang focus mo paano maka-recover. Ayaw mo makarinig ng maraming salita, no? Pero kami, ito ang pinakasikreto sa lahat. Noong 2020, pandemic, na-bankrupt ulit. Hindi pa ulit natuto. Ano ba yan? Kasi may tinulungang tao tapos namatay, na-bankrupt ulit sa Saudi. Pero ang always, no, pasalamat ako na yung asawa ko faithful mag-tithes. So faithful. Ito lagi kong sinasabi no, na paano tayo pagkatiwalaan ng Panginoon kung sa maliit na bagay, hindi ka nagbibigay. Nagbenta kami ng Fortuner. Yung Fortuner ni Doc, binenta namin to recover the bankruptcy. So we bought by 125, we sell at 88. Si Doc talaga, kahit wala kaming pera during the bankruptcy, pagsan niya sa akin ng breakdown, andun talaga tithes, 1.5, tithes, 1.2, hindi talaga yan siya nangingimi na, parang sa tingin ko, pag doon mo matetest kayong mag-asawa, ano ang flow ninyo spiritually. Siguro kung hindi ba ako convinced that tithing is a source of blessing, sabi mo, ba't ka pa magta-tithes? Kulang na nga tayo Inuuna mo pa yan? Kulang nga tayo Hindi nga tayo makakabayad Dami pang juice, dami pang lahat. No? Pero do you believe, nabenta namin yung Fortuner by 88, Doc Ritzy tithes 8,800. Sharp binigay. Diba? Kaya ang ano ko dyan, sa atin lahat, no, may mga pinapagdaanan kang problema, may financial difficulties ka, kung ano-ano man tayo, no, wag mong isipin niya yung mga payables mo. Isipin talaga natin na wala tayo dito kung hindi tayo na-bless ng Panginoon. Kaya nga sabi dyan, test me. Sinusubok talaga kami ng Panginoon. Isipin mo, kulang ka na, magta-tithes ka pa. Isipin mo, 1,300, 1,500, 2,000. Si Doc, even, I'm talking about ourselves, no? Even overtime, ita-tithes yan. Calculated, pang.
Ang overtime, let's say 2,000, tithes 200, all calculated. Kaya nga, yung lessons naming mag-asawa from 2011 to 2022 until now that we live, no? Kaya nga sabi ko, yung mga nawala sa atin, huwag natin isipin na, tingin ko, pinalo ako ng Panginoon, tingin ko nakarma ako. Wala yan. Sinusubok ka ng Panginoon. Kung hanggang saan yung learning natin sa pagbibigay. Magbigay ka talaga. Alam mo, hindi naman natin inoobliga, no? Kasi akala nila bilang Kristiyano, parang obligado ka talaga magbigay sa bulsa, no? Slowly we learn how to give. Slowly we learn how to give, no? Yung bang pintig ng puso mo, ngayon magbibigay ako ng 10 reals, ngayon magbibigay ako ng 5 reals. Kasi kami mga asawa, we test this already. How many times, alam mo mga anak ko sa Pilipinas, wala mga PhilHealth yun. Walang PhilHealth, kaya hindi ko makura ng PhilHealth dahil mahal ang babayaran, di ba? Mahal. Pero praise God, no? Kaya nga sabi nila, pag nagbibigay ka, your family is protected. Hindi nagkakasakit. Praise God. Ano ko talaga, testimony of life ko yan. Yung si Sam, umuwi ng 2022, he's been 3 years sa Pilipinas. Si David, ganun din. Hindi sila na ospital. Kaya talagang sinasabi ko, yung mga pinapagdaanan natin sa buhay na kakulangan, no? Financial difficulties, paminsan talaga, nagkukulang naman talaga tayo. Pero may mga destiny helpers darating sa buhay natin, no? Parang, dinaanan ko sa buhay ko na hinahatiran kami ng bigas dito, ng kapatiran. All drained. Hindi ko yan ikinakahiya. All drained. Yung nakikita nyo ngayon na si Madam, ganyan, si Doc, ganyan. We already passed that stage. Binibigyan kami ng isda. Binibigyan kami ng rice. We passed the hardship of life. Hindi lang hardship na sabi mong petiks-petiks na hardship. Hardship. Very hardship. Hindi mo ma-spelling anong klaseng hardship. Basta hardship. Paglabas ng sweldo, siguro mga 30 minutes o 1 hour, ubos na yan. Mag-iisip ka naman paano ka mabubuhay. No? Kaya nga sabi ko, the testimony of our life, dyan mo makikita that if you are faithful to give, God is faithful for you to let you go out on that circumstances. Yung nakikita nyo ngayon, you already passed that, tapos na. Alam mo yun, tapos na. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat na nanonood dyan sa online, do not hesitate to give kung ano yung desire ng puso mo. Kasi bagong Kristiyano, mag-isip ka man talaga to give or not to give, alam mo? But it's a practice. Start ka ng 5 reals. Next Friday, 10. Next Friday, maybe 10. No? Ganun na talaga. Practice yan eh. Practice kasi ang pagbibigay. Pero sa akin, sa buhay namin mag-asawa, it's a testimony, our greatest testimony in life. Yung pagbibigay talaga, yan ang source siguro na tinetest kami ng Panginoon na ito, kahit wala sila, they're faithful to give. Nakikita ko yan sa breakdown ni Doc Ritz pag ibibigay niya yung pera, bigay. Mayroon yan tithes. Kahit magkano yan, tithes yan. Isipin mo, binenta ang Fortuner, 88,000. He tithes 8,800 tithes. Buong binigay sa simbahan. Kaya nga, sabi ko, ang ano talaga natin dito, sa mga tayo, bilang pamilya, no? Test it para malaman nyo rin na yung Panginoon, hindi ka iiwan kahit maghirap ka. Amen talaga yan. Amen. Talagang ako, yun yung testimony of life ko na siguro blessed ako na yung si Doc Ritz mapagbigay. Alam niya paano magbigay. No? Hindi ko siya kinobliga na, di ba sometimes, 500 na lang muna. I-balance natin 600. Or 1,000 na lang muna, balance na. No, hindi. Pag calculated, yun talaga yung binibigay. So, tayo, no, wag tayong mag-doubts na kapag magbigay tayo sa Panginoon ay hindi ka makakabayad ng bills or hindi mo mapadalhan anak mo or anything, no? Test the Lord because the Lord will never leave you pag yan ay sinubok mo. Yung window, yung mga floodgates, yung pamilya mo sa Pilipinas, hindi magkulang, susobra pa. Maraming darating na blessing sa iyo na hindi mo maramdaman, na-bless pala ako ng Panginoon. Amen. So, ang ano natin dito, no, sa mga bago, Kristiyano, kay Ate Lalav, kay sa Lalav, matagal na si Kirodel, matagal na rin, sa atin lahat, no, damdamin nyo sa mga puso natin, no, wala namang sa pilitan ng pagbibigay, it's a process. Process yan, proseso yan. Una-una, 5 reals lang, tibok ng puso mo, sunod 10, no, so, we thank the Lord, no, na mayroong ganitong, mayroong ganitong tinuturo sa atin ng Panginoon, no, kasi pag
hindi natin alam na ang pagbibigay pala, ma-bless pala tayo pag magbigay tayo sa Panginoon, di ba? Magkano lang naman hinihingi ng Panginoon? 10%, you take the 90. Di ba? Late masyado. 10% lang, you take the 90. Tapos mayroon pang blessing, mayroon pang protection, yung family mo pa sa Pilipinas, yung mga property mo pa sa Pilipinas, hindi masusunog. Well, alam mo, it's all throughout the protection of the Lord, no? So kung titingnan mo, sahod mo 10,000, bigay ka 1,000, tingnan mo lang yan malaki. Pero isipin mo sa sarili mo, you take the 9,000. Amen? Sahod mo 5,500, you take the 5,000, you give the 550. Hindi naman malaki yun. Kumbaga sa magdanas tayo ng ipaparamdam pa sa atin ng Panginoon kung ano yung mawala sa atin. No? Kaya nga, bilang Kristiyano, no, we thank the Lord na nalabasan namin ni Doc Ritz yung tremendous. Kasi kung ibang tao pa yun, baka nag-suicide, baka ano nangyari sa mga buhay nila, o baka naghiwalay sila, di ba? But we thank the Lord through His faithfulness na yung aming pamilya, even God tested us too much, what we surpassed, yung binigay ng Panginoong trial sa aming buhay. So, amen. Yun lang po.